Kung may paliligpit ka, sa akin na. Galit na galit nga itong si Ramon nang umuwi siya ng bahay dahil nga sa nangyari sa kanyang negosyo. Dahil nga itong Red Phoenix ay hindi pa rin nagbabayad ng kanilang utang. At gusto na namang kumuha ng mga panibagong produkto na sobrang pagkarami. Kaya naman binigyan na nga lang sila ni Ramon ng isang araw na palugit. Ang kanyang galit at hindi magandang mood ay dala niya maging sa kanilang bahay. Kaya naman nagkasugutan nga itong sila Don Julio maging itong papa ni Mokang. Hindi nagustuhan ni Mang Morsing nang pinagtaasan nga ng boses itong si Mokang ni Ramon. Dahil medyo makulit nga itong si Mokang at nangungusisa talaga tungkol sa kanyang negosyo. Kung saan hindi pinapayagan ni Ramon na malaman ni Mokang kung ano nga talaga ang tunay nilang negosyo at ayaw nga niya na alamin pa ni Mokang ang mga yun. Gusto lang naman sana nga ni Mokang ay makatulong kung ano man ang problema ng kanilang negosyo. Subalit batid nga ni Ramon na walang maitutulong dito si Mokang. Kaya naman hindi na iwasang nasigawan ni Ramon ng di oras nga itong si Mokang na siyang ikinagalit naman itong si Mang Morsing dahil hindi niya papayagan nasigaw-sigawan lang niya ang kanyang anak sa harapan nito. Yan naman siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng bangayan ang pamilya dahil kumampi na nga itong si Don Julio dito sa kanyang anak na si Ramon. Mantala, gulat na gulat nga itong si Angkong nang biglang bumalik nga itong si Mark. Dala pa rin ang pera na dapat ginamitan niya sa pakikipagtransaksyon niya sa kanyang ka-business partner. Sinabi ni Mark na wala na daw siyang ibang opsyon. Ang sabi niya ay mas takot daw siya kay Ramon kung ikumpara kay Mr. Salazar. Yun daw ang naisip niyang paraan para makabayad siya ng utang. Ang ginawa kasi ni Mark ay hindi siya tumupad sa kasunduan nila Mr. Salazar. Nag-crossover siya. Pinatay niya ang iba sa mga kasamahan ni Mr. Salazar. Maging ang kanyang anak ay napuruhan din na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Sinabi ni Angkong na matindi ang kanyang ginawa, siguradong babalikan sila ni Mr. Salazar dahil hindi rin ito basta-basta na sindikatong maliit lang. Ngunit sa ngayon, ang iniisip na lang muna nila ay harapin nga itong si Ramon at mabayaran na nga ang utang na matagal nang nakapinding na siyang ikinagalit ng gusto nitong si Ramon. Samantala, labis ngang nagluluksa itong si Mr. Salazar dahil nga naging bangkay na ang kanyang anak. Hindi niya mapapatawad ang ginawa ng Red Phoenix sa kanyang anak. Kaya naman, naisip ni Mr. Salazar na gumanti sa mga ito. At ang naisip niyang dahilan ay tawagan nga itong si Chief Espina dahil alam niyang siya lang ang makakatulong sa kanya. Nais niyang ipaghiganti ang kanyang anak sa biglaang pagkamatay nito. Nais niya na ubusin ang Red Phoenix. Sabi ni Chief Espina na hindi basta-basta ang kanyang pinapagawa dahil nga malalaking sindikato ang Red Phoenix. Kaya naman diniretso na niya ito na kailangan niya ng malaking halaga din katumbas ng mga ito. Sinabi naman ni Mr. Salazar na wala siyang pakialam kung magkano ang katumbas. Ang importante ay maubos daw silang lahat. Naman sinabi ni Chief Espina na siya na daw ang bahala. Ngunit magagawa kaya niya ang binabalak ni Mr. Salazar. Gayong ang kanyang inaasahan na si Tanggol ay nagbabalak na nga na lumayas na sa kulungan. Tatakasan naman kaya ni Tanggol ang kanyang naghihintay na kapalaran dito kay Chief Espina at sa mga taong killer? Abangan!